ng mga Pilipino. Para sa ganun po, yung paglalatag ng irrigation, hindi na po buong Pilipinas. Pwede ba nating, meron po ba tayong idea, Mr. President, kung alin-aling probinsya ang po pwede lang nating doon latagan ng irrigation system at makukuha rin din natin yung pagkaing bigas na kinakailangan nating maihanda para sa ating mamamayan. Yes, Mr. President, according to the NIA Administrator, Regions 12, 6, 10, 4B would be areas that malaki ang magiging potential for better yields. Maganda ang weather at maganda rin ang lupa, Mr. President. Meron po ba tayong pag-aaral na ginawa, Mr. President, halimbawa sa Region 3, ilan po ang potential na may puproduce niyan para sa pagkain ng ating mamamayan? Yes, I understand, Mr. President, the Department of Agriculture actually meron ganyang mga datos, pero about 100,000 hectares that are to be developed in which areas? Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija, Mr. President. Sana po, And Mr. Aurora. President, meron na tayong mga kwenta man lang, may pag-aaral. Natukoy na halimbawa natin alin-aling mga probinsya ang potensyal na pwede nating pagtamnan ng palay. Kasi po yan ang ating staple food. Kapag natukoy na po natin, halimbawa 10 probinsya lang po, out of 80 provinces. Ibig sabihin nun, sufisyente na pala tayo dahil alam natin itong 10 probinsya ito, sinama na natin ang epekto ng bagyo halimbawa. Ang mangyayari po ng Mr. President, hindi na puro tayo magkakalat pa ng maglalatag pa ng maraming mga proyektong pampatubig. Kasi alam na natin kung ilang probinsya lang. Hindi po ba makakatipid tayo sa ganong klaseng sistema, Mr. President? Well, tama po yan, Mr. President, dahil apart from irrigation, there are other possible interventions na magre-resulta sa mas magandang yield. For example, yung tamang soil analysis, tamang